So, hi po mga ka-Diyosa and good morning. So, I think meron na po ako nasagot na ganitong klaseng question din. If you don't mind, you can check the playlist below for more question kasi baka po nasagot na natin and nagpapaulit-ulit po tayo. Baka maumay po yung mga dati pa nating followers. Pero ito yung question niya. Tanong lang, di mo po ba naisip na magbalik na lang sa pormang lalaki since girl naman po ang jowa mo? Curious lang. So, parang meron nga akong nasagot ata, sounds like din na ganito yung question. Well, tulad po ng sagot ko nung una, bata pa lang po ako, talagang bakla na po ako. So, I don't think na just because of nagkaroon ako ng partner na babae, kailangan magmukha kang lalaki. Kasi ang pinagbasihan na po natin, pag ganyan po yung sitwasyon, ay yung physical look lang po ng tao. And I never believe na yung physical look ng tao ay dun masusukat yung compatibility nyong dalawa. At kung gaano ka magiging responsableng tao dun sa partner mo. Pangalawa, nakilala na po ako ni Jowa na ito na halos. Ito po ako nakilala ng asawa ko. Ito po nakilala ng pamilya niya. Ito yung nakilala ko mga kamag-anak niya. Oo nga, parang nasagot ko na okay ako sa family niya na ganito, okay ako sa relatives niya na ganito, okay sa side ko na ganito ako, sa relatives ko, sa anak ko, sa asawa ko. The reason why, hindi ko po kailangang magpabago ng kahit ano sa akin, but I have to improve my personality, my character, and my attitude, and being responsible to the woman that I love. Para in the near future, kahit na bakla ka, kahit na ganyan ang itsura mo, pinanindigan mo yung babaeng minahal mo. Na kahit na ganyan ka, hindi mo pinabayaan yung anak namin. Na kahit na ganyan ka, hindi mo pinakita sa amin na irresponsable kang partner dun sa asawa ko. Kasi at the end of the day, mahalaga is kung ano't ano man yung itsura natin, yung physical look natin, maganda ka man, pangit, maitim ka man, o maputi, pang mukha man o matangos ng ilong. What most important ay kung paano ka magiging mabuting tao dun sa asawa mo at magiging responsable ka. Hindi ko siguro pwedeng baguhin yung itsura ko kasi hindi talaga yun yung bagay na nararamdaman ko sa sarili ko because I am a transgender woman. Bata pa lang ako, talagang bakla na ako. Pakiramdam ko talaga sa sarili ko, babae ako, even yung mga kilos ko. Kaya kung magbabago lang ako ng itsura ko just because ang sabi ng mga tao ay babae yung jowa mo, dapat magpakaganito ka. Kailangan mukha kang lalaki. Yan yung bagay na hindi ko gagawin kasi unang-una tanggap nga ako ng lahat sa paligid ko and ito rin yung bagay na gusto ko at masaya ko kasi ito yung nararamdaman ko na ako, yung ito ako. And again, tulad ng sabi ko sa mga videos ko, hindi ako magmamahal ng tao na hindi ako kayang mahalin at tanggapin ng buo kung sino at ano ako. And I found that sa aking partner, so I do the same thing din sa kanya. Tanggap ako ng family and relatives ko, tanggap ako ng family niya and relatives niya, tanggap ako ng anak ko, tanggap ako ni Jowa. And kahit si Jowa and yung iba kong mga nakakausap ng part of family nila, mas gusto nga nilang ganito ako, ayaw nilang magpagupit ako ng panlalaki. Totoo yan. So I don't see any reason para magbago ako ng anyo kasi it's just a physical look. Lalab! Alika! Sagot ka. Sabi niya, babae ka naman daw. Hindi ko daw ba naisip na magpakalalaki na lang ako. Nang itsura lang naman ha, yung itsura. Kasi hindi naman nawawala yung pagiging bakla, di ba? So, anong tingin mo? Anong comment mo lang? Ano? Ano? Ano ka? Hindi kasi hindi naman big deal sa akin kasi yung itsura. I mean, nakita ko siyang ganyan, tinanggap ko siyang ganyan, minahal ko siya ng ganyan. So, bakit niya babaguhin sarili niya? Para kanino ba? At ano ba yung purpose? Kasi kung magpakalalaki naman ng gupit or magpakalalaking itsura naman, ano mangyari? Ito yun, bababa lang yung self-confidence niya. Hindi niya lang magagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin and yung mga gusto niyang i-achieve. So, anong purpose kapag magpakalalaki siya ng itsura? Wala, di ba? So, mas mahihirapan siya. Kaya, doon tayo sa kung saan siya komportable. So ayun, ganun yun nangyayari. Kaya ganun din ako kay Jowa. At tinutulungan ko din siya kung saan siya mas magiging masaya at mas komportable sa sarili niya para at least hindi siya masyadong, alam mo yun, parang mahirapan kasama ako. Kaya kung saan din siya magiging masaya at mas
confident, mas komportable siyang kumilos. Ayun din, sinusuportahan ko din siya para at least habang nasa relasyon kami na ito, parehas kaming masaya at nakakakilos sa mga bagay na gusto namin. So I think that's what most important kasi nga in every relationship, ang mahalaga kasi is kung paano nyo mas pahahabain at mas patitibayin yung pagsasama ninyo bilang mag-asawa. So again, di ko na alam kung ano pang pwedeng sabihin kasi marami na ata ako nasagot tungkol sa ganitong klaseng question. So please check the playlist below for more questions kasi baka nandun ako yan. So yun lang mga ka-Diyosa and have a great day po. Bye-bye!